Praise God, purihin ang ating Panginoon. Isa pong napakagandang pribileyo na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. So ngayon pong gabi ang ibinigay sa akin ni Kuya Trix ay sa Lucas chapter 5 verse 1 hanggang 12, mga kapatid sa ating Panginoon. So siguro sa familiar na ito sa inyo, no, mga kapatid sa Panginoon, sa napagdadaanan nating basahin yung Ananias and Sapphira story. Ito po ay true story, hindi lang basta istorya, no, mga kapatid sa Panginoon, sa Bible. This is a true story through Ananias and Sapphira. Praise God. Subalit bago yaon ay manalangin muna tayo, mga kapatid sa ating Panginoon, bago tayo magpatuloy. Hallelujah. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Diyos, na ang mga salita mo ay mahayag dito sa Hebrew Life Group, Panginoon, sa buhay, o Diyos, na nila Kuya Trix at Ate Alma bilang leader, Panginoon, ng Life Group, Dakilang Ama. O Diyos, kila Ate Tess, Panginoon, kila Sister Jing, Ate Michelle, Panginoon, kila Kuya Denbert, Dakilang Ama. At sa mga maglalag-in pa, Panginoon, malaya, o Diyos, na ang mga salita mo patuloy ito na mangusap sa aming buhay upang matuto kaming patuloy na mamuhay na matuwid, Panginoon, at sumunod sa lahat ng panahon, o Diyos, sa kalooban mo. At o God, lagi namin tahakin, Panginoon, ang mabuting landas, Panginoon, ng pananampalatayang ito, katulad ng amin pong masasaksihang turo, Panginoon, o Diyos, o lesson sa gabing ito sa buhay ni Ananias at ni Sapphira, Panginoon. Maraming salamat, o God. Tago mo lang abang lingkod mo sa iyong likuran at ikaw magsalita sa aming kalagitnaan, o Diyos, at maraming salamat sa katagumpayan ng gawain ngayong gabi. This is our very prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Palaki-lakihin po natin ng konti. Yan. Praise God. Okay po ba yung audio ko sa inyo, mga kapatid sa Panginoon? Pa-thumbs up nga po kung okay yung aking audio. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa thumbs up. At tutunghayan po natin ngayong pong gabi ang Luke chapter 5 verse 1 hanggang 12, mga kapatid sa ating Panginoon, yung buhay ni Ananias at ni Sapphira. Praise God. Basahin muna natin ang ilang mga talata, mga kapatid sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, Acts chapter 5 verse 1, "But a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property. And with his wife's knowledge he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God." At sa verse 5, mga kapatid sa Panginoon, "When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last, and great fear came upon all who heard of it. The young men rose and wrapped him up and carried out and buried him. After an interval of about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. And Peter said to her, Tell me whether you sold the land for so much. And she said, Yes, for so much. But Peter said to her, How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out." Immediately she fell down at his feet and breathed his last. When the young men came in, they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. And great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things.
Now many signs and wonders, now many signs and were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. Praise God po rin po ang pagkabasa na ating ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid sa Diyos. Praise God. So, ang makikita po nating mga pangyayari dito, mga kapatid sa ating Panginoon, ay si Ananias at saka si Sapphira, sila po'y nagbenta ng property o ng lupa, mga kapatid sa ating Panginoon, gaya ng kanila pong promisa doon sa mga apostol. At ang witness po ay ang banal na Espiritu, kasi pag nag-promise po tayo sa ating Panginoon, yung witness po natin ay ang banal na Espiritu, mga kapatid sa Panginoon. At pangalawa, ang mga pangyayari ay si Ananias at si Sapphira ay na-discern po ni Peter, no? The discernment of Peter to Ananias and Sapphira. Ito, mga kapatid sa Panginoon, hindi lang basta si Ananias ang nag-isip noon. Ang Holy Spirit inilagay sa isip ni Peter ang ginawa ni Ananias at ni Sapphira. Yan po si Ananias, no, mga kapatid sa ating Panginoon. So the punishment at ang pinaka climax po na pangyayari ay yung punishment kay Ananias at saka kay Sapphira, mga kapatid sa Panginoon. Kung ano bang nangyari sa kanila, mga kapatid sa Panginoon. Nais ko pong mangaral ngayong gabi sa paksang Lessons in the Life of Ananias and Sapphira. Yan po ang ating pag-aaralan po ngayong gabi. Mga aral mula sa buhay ni Ananias at ni Sapphira. Yan, praise God. So, bawat buhay, mga kapatid sa Panginoon, may aral, no? May minsan pag namamatay ang tao, talagang sinasaluduhan, lalo at mabait, lalo na kapag matulungin o mapagmahal o masipag, ano. So, talagang mamimiss ang kanyang kamatayan. Pero ibang kamatayan, mga kapatid sa Panginoon, ang nangyari kay Ananias at kay Sapphira, na kung saan ay inalala nga sila sa habang panahon, maski sa Bible, pero ang kanila pong naging halimbawa, mga kapatid, ay hindi maganda. Pero sa ating mga buhay, meron ding lesson na tayong makukuha sa buhay ng mag-asawang Ananias at Sapphira kung bakit nangyari ito, mga kapatid sa ating Panginoon. So ano bang lesson na makuha natin? No? Una-una, alamin muna natin kung sino si Ananias at si Sapphira. Una, mga kapatid sa ating Panginoon, si Ananias at saka si Sapphira, sila po ay group of believers, isa sa mga believer, mga kapatid, na nagbenta ng lupa o bahagi, mga kapatid sa ating Panginoon, ng kanilang pag-aari, at yung halaga niyon ay ibibigay sa mga apostol. Bibigay sa mga apostol. At si Ananias at si Sapphira sa Bible ay sila po ay membro ng Jerusalem Church. Membro po sila ng Jerusalem Church. At isa pa, landowner din, ano, kumbaga malawak ang lupain nila. So landowner sila, ng mga kapatid sa Panginoon. Kung sa atin pa ay eredero ba, isa sa mga eredero, so may-ari ng lupa. So at isa pa, sila po ay follower of Jesus Christ, no? Sumasamba sila, dumadalo sa simbahan, sila po ay gumagawa din ng kanilang parte sa gawain ng Panginoon. Praise God. And bakit, ang isang malaking katanungan, mga kapatid sa Panginoon, bakit why would God kill Ananias and Sapphira for lying? Bakit nga ba pinatay si Ananias ng Diyos at si Sapphira, mga kapatid sa Panginoon? Controversial, no? Na kamatayan. So isa pong halimbawa ito, kumbaga isang warning sa church, mga kapatid, na ang church o ang Diyos ay hindi po natin kayang lukuhin, sapagkat ang Diyos ay totoo. Mga kapatid, sabi nga ni Reverend ni Bishop Brother Eddie Villanueva, sabi nga niya, kung gusto mo magkapira, wag doon sa gawain ng Diyos, wag sa simbahan. Mag-drug lord ka na lang o mag-sugal ka na lang, binta ka ng shabu kung gusto mo magkapira.
pero wag na wag mong lokohin o magkapira sa loob ng gawain ng Diyos o simbahan, ano mga kapatid sa Panginoon. So talagang isang warning, no mga kapatid sa Panginoon. What are the lessons in the life of Ananias and Sapphira? Yan. So ito, ano ba ang mga lesson, ano ba ang ating matututunan na aral mula sa buhay ni Ananias at ni Sapphira? Una, don't lie to God. Kinakailangan wag tayong magsinungaling sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat galit pala ang Diyos sa mga sinungaling, mga kapatid sa Diyos. God hates sins, lies, and hypocrisy wholeheartedly. So talagang galit ang Diyos sa mga nagkukunwari, no mga kapatid, miski mga lingkod ng Diyos, kayang lukuhin, mga kapatid sa Panginoon, no? Kayang magkunwari. So ayaw ng Diyos yung nagkukunwari, mga kapatid sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos yung totoo talaga. Sapagkat siya po ay Diyos ng katotohanan, so ang kanyang mga tagasunod, ang gusto niya ay totoo din sa kanya, mga kapatid sa Panginoon. At kapag ang tao ay naging hindi totoo, ang Diyos ay maggagawa ng disiplina para tayo ay matuwid sa ating mga pagkakamali. So lahat tayo nagkakamali, mga kapatid, sa ating Panginoon. At isang magandang bagay lang na tayo po'y dapat magsisi sa ating mga kasalanan, magsisi. So itong si Ananias at saka si Sapphira, imbis na magsisi ay pinanindigan nila yung kanilang kasinungalingan, kaya talagang lalong nagalit ang Panginoon. Katulad ng isang ama. Halimbawa, nakita ng ama na sa kanyang mga mata na ang anak talaga nagkasala at nagsinungaling pa, magagalit talaga ang ama o ang nanay man, mapapalo talaga. So ganon ang puso ng Diyos. How much more ang puso ng Diyos na siya po ay matuwid na Diyos at siya po ay yung tinatawag na siya po ay Diyos na kung saan hindi nagpapahintulot ng kasalanan, sapagkat siya po'y matuwid, mga kapatid sa Panginoon. So kita mo niya sa verse 1, but a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property, and with his wife knowledge he kept back for himself some of the proceeds. So ano ang naging kasalanan nila, mga kapatid sa Panginoon? Nagbenta ng property. Nung mabinta po ang property, mga kapatid sa ating Panginoon, nagkasundo sila mag-asawa na yung hindi ibigay lahat. Kasi siguro napakalaking pira, no, mga kapatid sa Panginoon. Kumbaga sayang naman kung ibigay lahat. Pero naipangako nila na ibigay talaga lahat, mga kapatid sa Panginoon. Yun nga lang, nung nabinta na, ay nagkaroon ng temptation na, malaki ito, so atin na ito matira kasi malaking pira ito at least meron tayong pira. So kumbaga, nung nabinta na, nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip, no, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga meron tayong kasabihan na promise are made to be broken, o promise is made to be broken, sabi ng mga mangibig. Yung pala'y totoo din pati sa simbahan, mga kapatid sa Panginoon, pati sa mga believer, minsan ay totoo din, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya sabi rito ni Peter, anong sinabi sa kanya ni Peter? But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceed of the land? Yan. So nakita nila, mga kapatid sa ating Panginoon, na sabi ni Peter, mga kapatid sa ating Panginoon, bakit daw nagpadaya kayo, Peter? Nagpadaya kayo sa evil spirit, ng inyong puso na daya, na nung bininta ninyo, inyo din yan ang lupa. Kumbaga, ang binta sa inyo din. Bakit nyo niloloko ang inyong sarili at pati ang Diyos mismo, ang Holy Spirit ay nagawa nyong magsinungaling. So ganun ang sinabi ni Peter, mga kapatid sa ating Panginoon. So alam po natin, mga kapatid sa Panginoon, maski mga lingkod ng Diyos, mga kapatid sa Diyos, na nandoon yung discernment kung tayo po ay nagsinungaling o ano man ang ginawa nating mali, meron pong nilalagay ang Diyos sa kanila ng mga discernment spirit na madidetect natin kung ano ba yung, kung tama ba itong ginagawa ng taong ito o hindi, mga kapatid sa Panginoon. Nandoon yung discernment na sinasabi.
So kaya makita po natin na kung saan itong si Ananias and Sapphira, ito po'y naghahalimbawa mga kapatid sa Panginoon ng believer, no? Ng mga believer na kung saan pwedeng mahulog sa kasalanan. No, mga kapatid sa Panginoon, mabalitaan po natin, meron pong mga nagsisimba, masipag magsimba, dati nagpapagamit ng buhay sa Panginoon, pero nahulog sa kasalanan. Bakit? Kasi hinayaan nila na ang kanilang puso ay dayain ng kasalanan. At maggawa nilang maging hipokrito sa loob ng simbahan, mga kapatid. Yun po ang delikado. Pag tayo po ay hinayaan natin ang kasalanan at tayo po ay naging matigas ang ating puso, yun po ang mapanganib, mga kapatid sa Panginoon. Mas maganda na yung nasasaktan tayo, mas maganda na yung nasasabi na, uy, tinamaan ako sa pangangaral, ako talaga ito, Lord, patawarin mo ako. Mas maganda pa ang ganun, mga kapatid sa ating Panginoon, no? So, kisa yung magtago tayo ng kasalanan na isang araw makita natin ang ating sarili na napahamak na pala tayo. Praise God, no? And God never tolerates sin in the church, at hindi talaga papayagan ng Diyos ang kasalanan sa loob ng iglesia, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. Pangalawa, remember that the Holy Spirit is your witness, no, mga kapatid sa ating Panginoon. Pangalawang lesson po natin na makuha doon kay Ananias at kay si Sapphira, bukod sa huwag tayong magsisinungaling sa Diyos, ay tandaan po natin na ang banal na Espiritu ang atin pong witness, mga kapatid sa Panginoon. Makapagtatago man tayo sa mga lingkod ng Diyos, sa ating asawa, sa ating mga anak, o sa ating mga kapitbahay o sa mga kapatid natin sa Panginoon, ay hindi natin mapagtataguan ang Holy Spirit, sapagkat ang Holy Spirit, yan po ang witness po natin sa ating mga buhay. Kahit saan tayo magpunta ka ng pahil, magpunta ka ng city, magpunta ka ng banyo, magpunta ka ng pamalingkihan, saan ka man magpunta, ang Holy Spirit ang witness mo, kasama mo kasi siya. Kaya hindi natin siya kayang pagtaguan ng Holy Spirit, mga kapatid sa Panginoon. Sabi ng Romans chapter 8 verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Siya po ang witness na tayo po'y anak ng Diyos, mga kapatid. No? O kasi makikita natin na ito anak ng Diyos ito kasi talaga nagpipray siya, nananalangin, takot gumawa ng kasalanan. Pag nakagawa man ng kasalanan, nagsisisi siya sapagkat kinukonbikta siya ng Holy Spirit, mga kapatid sa Panginoon. No? So, yun talaga, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin. Kahit wala tayo sa tabi ng ating mga tagapagturo, mga kapatid sa Panginoon, o sa tabi ng ating pastor, o sa tabi ng mga lingkod ng Panginoon, ang Holy Spirit ang siyang nagtuturo sa atin na gumawa ng mabuti, mga kapatid sa ating Panginoon. At kung makagawa man tayo ng masama, ang Holy Spirit pa rin ang witness. Siya po ang matibay na witness ng ating buhay. Kaya pagharap natin sa Diyos, ang Holy Spirit mismo ang magsasabi kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. So makita po natin, no? But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for your part of the proceeds of the land? Alam niyo po, mga kapatid sa ating Panginoon, minsan ang pera, no? Ang pera, mga kapatid, ay yan po'y galing sa Diyos. No? Galing sa Diyos ang pera. Yan po ay biyaya ng Panginoon. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang pag-ibig daw sa salapi, ang siyang naging dahilan ng kasamaan o pagkahulog sa kasamaan. So, ang salapi ang salapi ay mabuti, pero kapag inibig ng tao ang salapi, nagiging masama lang ang salapi, mga kapatid, kapag inibig ng tao ang salapi, no? So, mas maganda na ang salapi gawin nating alipin, mga kapatid. Huwag nating gawing Panginoon, ano? Kasi pag ginawa nating Panginoon ang salapi, ibig sabihin siya ang nasusunod, ano? Siya ang nasusunod, hindi tayo. Pag sinabi ng salapi na, o sige, magbili ka ng mga offer doon, hanggang sa nawala na yung mga budget mo, na importanteng budget, then naubos sa mga offer. O sige, magbayad ka ng promotion para at least ma-promote ka.
Mga kapatid, maraming nagagawa ng salapi. O sige, bumili ka ng babae para magkababae ka. Yan ang nagagawa ng salapi. Mga kapatid sa Panginoon, kung inibig ng tao ang salapi, mga kapatid sa Panginoon. Kaya mahirap, mga kapatid, pag ginawa natin Panginoon ang salapi. No? Gawin nating alipin, yun ang maganda, gawin nating alipin ang salapi. No? Utusan natin ang salapi. O ikaw salapi, mag-tithes ka, mag-offering ka. O ikaw salapi, magbili ka ng pangangailangan na tama sa pamilya. O ikaw salapi, itusto sa pag-aaral ng mga anak. Yung walang nasasayang na salapi, mga kapatid, at nag-glorified natin ang Panginoon sa ating mga salapi kapag ito'y napupunta sa tama, mga kapatid, sa ating Panginoon. Eh makita po natin, mga kapatid sa Diyos, no? Ang sabi nga doon, talagang inano ni Peter na yung sinabi ng Holy Spirit, mga kapatid sa Panginoon, sinabi ni Peter, hindi lang ito basta galing kay Peter mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos, pag sinabi sa isang tao, hindi ito galing sa tao lang, kundi galing ito sa Diyos. Hindi masasabi yun ni Peter kung hindi sinabi ng Holy Spirit sa kanya na nagsinungaling si Ananias at saka si Sapphira. Kasi si Pedro, mga kapatid, hindi naman siya yung nag-iimbestiga bago magsalita Ang mga lingkod ng Panginoon, hindi naman nag-iimbestiga sa atin kung sino tayo bago magsalita. So, ibig sabihin, pag tinamaan tayo, ibig sabihin, para sa atin yun. Magsisinilan tayo, no, mga kapatid. Yung sinasabi na bato-bato sa langit, ang tamaan ay magsisilang, mga kapatid sa ating Panginoon. Ano? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magsisilang. Parang ganun ba, mga kapatid sa ating Panginoon? So, Revelation chapter 2, verse 23, "And I will strike her children dead, and all the churches will know that I am who searches mind and heart, and I will give it to each of you according to your works." No, mga kapatid sa Panginoon, no? Siya daw, sabi ng Bible ng Revelation chapter 2 verse 23, mga kapatid, siya ang nakakatalos ng ating isipan, ng ating puso. Matindi, no? Yung CCTV, mga kapatid, ang natatalos lang yung ginagawa natin. Hindi na tayo masusundan ng mga CCTV kung wala na tayo sa trabaho, wala na tayo sa mga lugar ng CCTV. Pero ang Diyos, mga kapatid, matinding CCTV niya. Tagos ang puso, tagos ang kaisipan. Ganyan po ang CCTV ng ating Panginoon. Napaka-powerful. Kaya, mga kapatid sa ating Panginoon, ang sabi roon, ano man ang ginawa natin, ay sisingilin sa atin ng Panginoon. May pananagutan tayo sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Kaya, alalahanin natin na ang Holy Spirit ang witness natin sa lahat ng ating buhay at gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid, instead na gumawa ng masama. Pangatlo, na matutunan nating aral mula kay Ananias at kay Sapphira is, remember that God is after for the purity of the church. No? Tandaan po natin na ang Diyos ay after siya sa purity ng church. Yung malinis na iglesia, hindi yung magwalis tayo sa simbahan, okay yun, mga sa Panginoon, no? Mag-vacuum tayo o magkarpintero o anuman magawa natin sa church, okay yun. Pero ang sinasabing malinis na iglesia, yung tayo na mga tinatahanan ng Espiritu ng Panginoon, yung puso po natin, mga kapatid sa ating Panginoon. Sapagkat ang puso natin, diyan po nananahan ang banal na Espiritu ng Panginoon. 1 Corinthians 3:16, ang ating puso po ay templo ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid sa ating Panginoon. Makita po natin, no? Sabi rin sa verse 7, after an interval of about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. And Peter said to her, "Tell me whether you sold the land for so much." And she said, "Yes, for so much." Kita nyo, mga kapatid, yung kanyang tinatawag na betrayal, ano? Napakatindi ng betrayal na ginawa ng mag-asawang ito. Ang kanilang binitrial ay ang Holy Spirit. Hindi nila alam, mga kapatid sa ating Panginoon. Alam po natin na, makita po natin sa istoryang ito, no, mga kapatid sa ating Panginoon. Siguro si Ananias tsaka si Sapphira. Sabi siguro ni Ananias, o sige, mauna ka sa simbahan kay Pedro o Ananias, tapos sabihin mo na, bininta natin lahat at tsaka yan na lahat ang binintahan, wala tayong tinabi. Panagkasundo silang magsinungaling ba, mga kapatid sa Panginoon?
Pero ang hindi nila alam, ang kanilang ginagawa ay alam ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit nagdikta doon kay Ananias o kay Pedro na sabihin kay Ananias ang totoo. At sinabi ni Pedro, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya makita po natin, no, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na talagang binulgar. Ito ang mahirap, no, na kapag tayo hindi nagsisi sa ating mga kasalanan, kapag binulgar tayo ng Diyos, mas masakit, no, mga kapatid. Mas maganda na yung pag may nagsabi sa atin, makinig na tayo, no, mga kapatid sa ating Panginoon. Huwag na nating antayin na yung ibulgar pa tayo ng ating Panginoon. Mas masakit yun. At mas mahirap sapagkat ang babagsakan natin ay tinatawag na consequence o punishment, mga kapatid sa ating Panginoon. Yun po ang pinakamahirap. Sabi ng Matthew chapter 12 verse 31, Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven, people. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Kita mo kung magsalita lang pala tayo ng laban sa anak ng Diyos, mapapatawad pa. Pero yung blasphemy of the Holy Spirit, mga kapatid, ay wala palang kapatawaran yon. Ang sabi ng banal na kasulatan, once na nag-blasphemy ka sa Holy Spirit, wala nang kapatawaran. Sapagkat ang Holy Spirit ang saan ipinadala sa iyo ng Diyos ay kinalaban mo, mga kapatid sa ating Panginoon. At hindi ka naniwala sa Kanya. So ano pa bang kapatawaran doon? Wala na nga talaga. Kasi mas mabuti pa na ang kasalanan ng pagpatay o pagnanakaw, mga kapatid, mapapatawad pa, pero yung blasphemy of the Holy Spirit pala, wala na siyang kapatawaran. And whoever speaks word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speak against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come, mga kapatid sa ating Panginoon. So yan po, no, mga kapatid sa Diyos, kumbaga, ang blasphemy sa Holy Spirit, mga kapatid, ay napakadelikado. Yung magsinungaling tayo mismo sa banal na Espiritu, napakadelikado, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. At makita po natin ang controversial death of Ananias and Sapphira, mga kapatid sa ating Panginoon. The Holy Spirit told Peter that Ananias and Sapphira would immediately die, no, mga kapatid. Hindi si Peter ang pumatay, no, mga sa Panginoon. Hindi lang basta pinatay ni Peter, walang kinalaman doon si Peter, mga kapatid. Ang ginawa ng Holy Spirit, kung ano yung sinabi ng Holy Spirit kay Peter, sinabi lang niya kay Peter, mga kapatid. At sinabi ni Peter kay Ananias at kay Sapphira ang sinabi ng Holy Spirit. So makita po natin na ganun katindi kung bakit nagawa ng Diyos yun, mga kapatid, ay isa pong warning yun, mga kapatid, sa ating Panginoon sa church na hindi dapat pamarisan. Kita mo, no? The worst betrayal, Ananias and Sapphira lied to the Spirit and the church about their generous giving, no? Kasi gusto nila na makaangkin din ng parangal, kaya gumaya sila sa mga nagbibinta ng lupa at mamigay din sa apostol, mga kapatid sa Panginoon. Kaya delikado rin pala, mga kapatid sa Panginoon, yung tayo'y naghahangad ng parangal, mga kapatid sa ating Panginoon. Kung magbigay tayo sa Diyos ay yung totoo, mga kapatid, sa puso natin, mabibigay talaga natin. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Maliit man o malaki yan, kung tao sa puso, mga kapatid sa Diyos, mas tanggap yun ng Panginoon. Ang laki nga ng naibigay natin, mga kapatid sa Panginoon, kung yun naman ay dinaya natin ng Panginoon, wala ding maibabalik na blessing, sumpa pa ang maibabalik, mga kapatid sa Panginoon, no? The sin that condemned Ananias and Sapphira is lying and stealing, no? Lying and stealing. Yan po ang kanilang kaso, na hindi pinahintulutan, hindi tinolerate ng Panginoon. Praise God. Kaya makita natin talaga, no, masking si Akan doon, ang pagnanakaw, mga kapatid, sa loob ng gawain ng Diyos, hindi talaga tinolerate, maging sa panahon ni Akan sa Old Testament, ano, kung bakit nagtataka sila, bakit natatalo ang mga Israel, bakit sa mga labanan lagi ng panalo. Siguro may mali talaga, sabi ng mga lingkod ng Panginoon sa panahon ni Akan, may mali talaga. So nag-search sila, mga kapatid, kung anong mali.
Naku, nakita nila si Akan pala nagnakaw sa loob ng templo, mga kapatid sa Panginoon. At si Akan, mga kapatid sa ating Panginoon, binato siya hanggang kamatayan. Namatay siya sa pagbabato, mga kapatid sa Panginoon. Ganon katindi sa kapanahunan, mga kapatid sa Diyos, sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga niluluko ang Panginoon o ang gawain ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. In this case, their lie was pinpointed by the Holy Spirit, telling Peter what was happening. Ananias did the dirty deed. Peter confronted him and Ananias died instantly. Kita mo, mga kapatid, no? Talagang pinarusahan, died instantly. Bakit? Sapagkat ang nangangaral sa kanila, nagsinungaling pa sa harap ng Holy Spirit mismo, nagsinungaling, kaya talagang hindi na nakatiis ang Diyos, talagang pinarusahan sila, mga kapatid sa Panginoon. Praise God, no? So, God emphasized purity at this point in our lives, that whoever comes to God must have a pure heart. Mga kapatid, ito yung naging lesson na tayo po ay gusto ng Diyos ng ating puso maging pure sa ating Panginoon, yung ating isipan, na hindi katulad ng hypocrite, mga kapatid, na kunwari ay banal, yung pala banal kapag araw ng linggo, pero pagka Lunes hanggang Sabado ay namumuhay sa kasalanan. That even God's servant, mga kapatid sa ating Panginoon, in the presence of God's servant, he is able to lie and steal. The church is so precious to God, which He redeemed by the power of His blood. Kaya ganun na lang kahalaga ang iglesia ng Panginoon, ang church, ang tinubos niya, mga kapatid sa Panginoon, sapagkat ang ipinambayad ay dugo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya yan po, mga kapatid sa Panginoon, ang ating pong lesson na dapat natin tandaan. Don't lie to God, mga kapatid sa Panginoon. Mga lesson natin na matatandaan natin o matututunan sa buhay ni Sapphira, kung bakit na-record ang kanilang kamatayan, may purpose ito sa ating buhay, mga kapatid. Na maging aral yung huwag tayong magsinungaling sa harapan ng Diyos. Pangalawa, tandaan po natin na ang Holy Spirit ang ating witness sa ating buhay. At ang pangatlo, tandaan po natin na ang Diyos ay after siya sa kalinisan ng buhay ng iglesia bilang kanyang tinubos, mga kapatid sa ating Panginoon. Gusto niya na tayo mamuhay sa kabanalan at gusto niya na mapunta tayo ng langit, mga kapatid sa Panginoon. So sabi nga ng Mateo, mga kapatid sa ating Panginoon, Mateo 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya gusto ng Panginoon maging malinis ang kanyang iglesia, tayo bilang kanyang iglesia, para makita natin ang Diyos at makasama natin ang Diyos, mga kapatid sa ating Panginoon. Sino po ang gustong makasama ang Diyos sa kanyang buhay ngayong gabi, mga kapatid sa Panginoon? Praise God. Sa ating conclusion, mga kapatid sa Panginoon, tulad ni David, mga kapatid sa ating Panginoon, si David nagkasala siya. Makita natin talagang walang taong naging perfect, mga kapatid sa ating Panginoon. Nagkasala ang tao, mga kapatid sa Diyos. Pero makita po natin, mga kapatid sa ating Panginoon, na ang katulad ni David, nagsisi siya, nag-confess, mga kapatid sa Panginoon, at na-restore ang kaluluwa niya, ang kanyang buhay, pinatawad ng Panginoon, binigyan siya ng chance na magbagong buhay kasi nagsisi siya. Yung kasalanan niya, iniyak niya, iningi niyang patawad sa Panginoon, at pinatawad ng Diyos, mga kapatid, si David, mga kapatid sa ating Panginoon. Tulad natin, mga kapatid sa Panginoon, kung may kasalanan tayo, huwag na nating patagalin sa ating buhay. Huwag tayong mag-imbak ng basura sa ating mga pusot kaisipan, hayaan natin i-confess natin sa Panginoon, mingi tayo ng tawad upang maging malinis muli tayo sa paningin ng Panginoon at makuha ulit natin ang pagsama ng Panginoon. Mahirap po pag ang pagsama ng Diyos ang nawala sa atin, mga kapatid. Yan po ang napakahirap na sitwasyon ng buhay. Pagka hindi na tayo sinamahan ng Panginoon, mapanganib na ang buhay natin. Praise God,
Kaya makita natin mga kapatid sa ating Panginoon, lagi tayong magpalinis ng puso natin. May nagawa ba tayong katulad ni Ananias, ni Sapphira, mga kapatid, o anumang kasalanan, i-confess natin kay Lord mga kapatid sa ating Panginoon. Sabi nga ng Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Yan, ang puso talaga, after ang Diyos sa puso natin mga kapatid sa Panginoon. Hindi ang Diyos after sa pera o anumang mga kayamanan meron tayo. After ang Diyos sa malinis na puso natin, mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God. So, bagamat importante sa Diyos ang ating bagamat importante rin sa Diyos ang pananalapi para suportahan ang gawain, pero mas importante sa Diyos ang ating puso na malinis, sapagkat ito ang kanyang tinubos mga kapatid, at ito ang makakarating sa kaharian ng Panginoon, yung kalinisan ng ating buhay mga kapatid sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. At ating pagtatapos, ako po'y mag-pray mga kapatid. Praise God, hallelujah. Father God, maraming salamat sa buhay Panginoon ni Ananias at ni Sapphira. Na Lord, we cannot judge, Panginoon, kung ligtas man sila o hindi, Panginoon. Si Ananias at ni Sapphira, subalit salamat sa buhay nila. Dahil ito'y naitala sa kasaysayan ng Biblia, na ito'y magsilbing babala sa aming mga buhay, na hindi namin dapat, Panginoon, lokohin o magkaroon ng hypocrisy o blasphemy against the Holy Spirit, O God. Sapagkat ang Holy Spirit, ito'y binigay mo sa amin upang maging kasama namin sa aming buhay, upang kami, Panginoon, ay tulungan at palakasin, Panginoon, at dalhin sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga naging kasalanan kami na nakatago sa aming buhay. Hayaan po namin, Lord, simula ulo hanggang talampakan, nalinisin mo ito ng banal mong dugo't kapangyarihan, at mamuhay kami na kasama ka, at ang banal mong Espiritu, Panginoon, ay kasama namin, Panginoon, O God. Maraming salamat, binabalik namin sa iyo ang mataas na papurit, pagsambat, pagdakila, tanging sa iyo lamang. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Maraming salamat mga kapatid sa ating Panginoon. At muli, magandang gabi. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.